Bakit nga ba naging sirena si Kadita? At alam mo ba, merong ding nakakatakot na storya ng mythology etong si Kadita. Lalong-lalo na para sa ating mga kalalakihan. Yan ang ikukwento ko sa inyo ngayon. Ang reyna ng Southern Seas na kilala natin bilang Kadita ay dating prinsesa ng isang maliit na isla. Dating taong prinsesa. So hindi pa siya sirena nun, okay? Mahal siya ng lahat. Totoo, matalino at sobrang bait. Nasa kanya na lahat, yung tipong perfect at crush ng bayan. Pero alam mo naman, kahit gaano kakabuti, may inggit pa rin na susulpot. Bilang susunod sa trono, may isang kapamilya na nainggit sa kanya. At nagplano para sirain siya. Sa tulong ng isang misteryosong mage na gumagamit ng black magic, inatake si Kadita. Tinamaan siya ng malakas na sumpa. Nawala ang kanyang ganda at nagkaroon siya ng kakaibang sakit sa balat. At nagkaroon siya ng rashes or nagkaroon siya ng kaliskis. Ginawa ng buong kaharian ang lahat para tulungan ang prinsesa. Pero walang gumana. Habang tumatagal, unti-unting nagbago ang tingin ng mga tao kay Kadita. Yung dating pagmamahal ay napalitan ng paglayo at pangdidiri sa kanya. At dahil doon, nawala ang kanyang kumpiyansa at tiwala sa sarili. Sa kawalan ng pag-asa ni Kadita, tumalon siya sa nagngangalit na pagod na si ate mo girl di ba? Gusto niya magpakalunod na lang kasi wala nang nagmamahal sa kanya. Kawawa naman siya. Akala ni Kadita doon na matatapos ang buhay niya. At gamit ang Trident of the Seas, nabasag nila ang sumpa ni Kadita. Pero kahit nawala ang mahika, hindi na naibalik ang dating anyo ni Kadita. At doon na nagsimula ang bagong Kadita, hindi na bilang prinsesa, kundi reyna ng Southern Seas. Taglay ni Kadita ang kapangyarihan ng dagat at panahon. Kaya niya nang kontrolin ang alon, bagyo at hangin dagat. Dahil dito, kinakatakutan na ng mga mandaragat ang Southern Seas. Walang sino man ang naglakas loob na sakupin ito. Yung iba naman na pumuslit at nakaligtas, iba-iba ang kwento. May mga nagsabing mukha siyang kakaibang sirena, habang ang iba naman ay nagsasabi na mas maganda na siya ngayon. Sa katagalan, nagawang kolektahin ni Kadita ang 7 legendary spears na nakapaligid at pumoprotekta sa Southern Seas. Yung 7 legendary spear, hindi ko alam kung saan makikita yon kasi wala naman ito sa game. Sa Java talagang part lang ito ng story ni Kadita. Pero sa storya niya kasi, walang ibang kayang makagamit ng 7 legendary spear ng sabay-sabay kundi si Kadita lamang. So dun pala kumukuha ng lakas si Kadita para mang one hit. Bago pa siya makilala bilang Kadita sa MLBB, may mas matandang alamat na umiikot na sa Indonesia. Ang kwento ni Niroro Kidul, ang reyna ng Southern Seas or Indian Ocean sa Javanese mythology. Ayon sa alamat, may pinakamakapangyarihang hari ng Pajajaran Kingdom na nagngangalang Prabo Siliwangi. At tulad ng maraming hari noon, marami siyang asawa na nasa loob ng palasyo. Isa sa mga asawang ito ay isinilang ang napakagandang babae na si Dewi Kadita. Nasa nanay maganda rin. Dahil dito, hindi maiwasan ng iba pang mga asawa ng hari na makaramdam ng selos. Ganun din ang storya, naghanap sila ng salamangkero na susumpa doon sa mag-ina. At nangyari na nga. Mula sa pagiging maganda ay bigla silang naging marumi at nakakatakot tignan. Nang makita ng hari ang nangyari, nagalit siya ng gusto. Akala niya ang mag-ina ang dahilan ng malas sa kaharian, kaya pinalayas niya ito mula sa palasyo. At doon nagsimula ang malungkot na paglalakbay ni Kadita. Isang araw, natepok yung nanay ni Kadita. Mag-isa na lang na naglalakbay si Kadita. Walang direksyon at walang lakas ng loob. Puno ng lungkot at pagdadalamhati. Matapos ang 7 araw at 7 gabi, nakarating siya sa baybayin ng Southern Seas. Habang natutulog siya sa isang bato na hugiskalan, na naginip siya na para tuluyang mawala ang sumpa. Kailangan niyang tumalon. Pagkagising niya, wala nang pagdadalawang isip, tumalon agad siya. Pagkalubog niya, bumalik ang dati niyang kagandahan. Isa na naman siyang magandang babae. Pero doon niya napagtanto na hindi na siya isang tao. May buntot na pala ang ate mo girl. At mula noon,
Siya na ang namuno sa lahat ng nilalang sa southern coast of Java Island. Doon siya nakilala bilang si Niroro Kidul, na sa Javanese ay nangangahulugang Lady of the South Seas. Eto na, ikukwento ko na sa inyo kung bakit siya nakakatakot para sa mga lalaki. Ang Bengawan Solo River, na galing daw sa mahiwagang Mount Merapi sa Central Davao at diretso sa Indian Ocean, ay tinatawag na secret tunnel ni Niroro Kidul para makapasok sa Java. Totoong lugar to totoong daan. Sabi sa kwento, kapag may lalaking naka-green na naglalakad sa tabing dagat, hinahatak sila ng malalakas na alon. Bigla na lang silang nawawala o natatagpo ang walang buhay. Pero hindi daw talaga sila bigla na lang nawawala. Kinukuha sila ni Niroro Kidul at ginagawa niyang bantay o minsan ginagawa niyang lalaki niya. Kaya huwag kayong magsusuot ng kulay green pag talaga pupunta kayo dun. Pero kung ganito kaganda si Kadita tapos kukunin niya ako, mag-green na ako, punta na ako dun. Pero ang nakakatawa dito, yung mga nakakulay green lang ang kinukuha ni Kadita. O bakit nga ba? Kasi ito daw ang sinasabing paboritong kulay ni Kadita. Diyan na nagtatapos ang ating kwento. Maligayang Pasko sa mga nag-celebrate nito. Muli po ako si Pego. Maraming salamat sa panonood, and to God be the glory.